Ang huling hiling ng nanay ko ay makita akong ikakasal. Nakiusap ako sa nobyo kong 6 na taon na. Pagkatapos ng 27 araw, sumang-ayon din siyang pakasalan ako. Ang numerong iyong dinyal. Ang numerong iyong dinyal ay hindi maabot. Baka sobrang abala lang siya ngayon. Sa bandang huli, nung unang araw na nakiusap ako kay Ivan, kinasal na pala siya sa kasintahan niya noong bata pa. Ariel, muntik nang mapilit na ikasal si Karen, hindi ko pwedeng payagan yun. Maghihiwalay kami sa loob ng 3 araw, tapos pakakasalan na kita. Kaya pala patuloy kang nag-ignore sa akin sa loob ng 27 araw. Ivan, tayo na lang ang magpakasal. Nasiraan Even ng na kotse siyang si nobyo Karen, ni sa Ariel. susunod na lang. Lilipat na ng bahay si Karen, tumutulong ako sa kanya, sa susunod na lang. Masama ang pakiramdam ni Karen, kailangan niya ako, sa susunod na lang. Kahit nang Ariel pumanaw ang Adler, nanay ko, taga-disenyo. hindi siya dumating. Ma, huwag, pakiusap. Ivan, tapos na tayo. Kumusta? Kayo po ba si MS Ariel Adler? Nagpadala po si Mr. Nash ng gift basket sa inyo. Pakikuha po sa counter. Hindi na kailangan, itapon mo na lang. Ariel, nasaan ka? Nasa ospital. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Ivan, hindi ba malubha ang sakit ng nanay ni Ariel? Dapat ba kasama mo siya? Okay lang. May intindihan niya, ikaw ang mas importante. Ariel, may urgent na bagay kay Karen. Sa susunod na lang ako dadalaw sa nanay mo. Alam kong ako ang pinakamahalaga sa'yo. Oo nga, kumusta si Pepe? Sabi ng vet, hindi naman malubha. Normal lang. Nagkasama tayong mag-alaga kay Pepe. Para siyang anak natin. Malulungkot ako kapag nagkasakit siya. Yun bang emergency mo? Parang kilala ko siya. Hindi ba si Ariel yun? Ariel, bakit ka nandito? Matagal ka na ba rito? Dumadaan lang. Ikaw nga talaga. Maliit nga ang mundo, ha? Ariel, kamusta ang nanay mo? Kumain ba siya ng supplements na pinadala ko? Hindi na kailangan. Ariel, hindi maganda ang itsura mo. Nakapagpahinga ka ba? Saan ka pupunta? Ivan, nangako kang makikilala mo ang mga magulang ko ngayon. Ariel, minsan ay mabagsik ang pamilya ni Karen. Kailangan niya ng suporta, kaya ako muna ang sasama sa kanya. Magkita na lang tayo mamaya, okay? Bahala na. Ivan, may pakialam ka talaga sa akin. Pakikiramay. Maglaan ka ng oras para makapagpaalam ng maayos. Bibigyan ka namin ng lahat ng oras na kailangan mo. Ivan, pangakong aalagaan mo si Ariel. Siya ang pinaka-pinag-aalala ko. Reni, huwag kang mag-alala. Ma, Kailangan maglaan kayo ng oras. Para dalawin ako kapag kaya ninyo. Huwag ninyo akong pabayaan. Ariel, ano ng problema? Ivan, ang nanay ko. Ivan, tulungan mo akong habarin ang zipper ng damit ko. Hindi ko maabot. CJ, Ariel, kung wala ng iba, mamaya na lang. Ma, mahal ko ang maling lalaki. Aalis na ako sa kanya. Ma. Ay, ma. Tapos na sa pagpiprint? Ariel, sumama ka sa akin.
Narinig mo ba? May asawa na pala si Mr. Nash. Talaga, kaya pala sila ni Ariel, ay patago-tago pa rin sa trabaho. Siyang kabit, lagi niyang sinasabi, na ayaw niya sa mga naninira ng pamilya, ang plastic. Elfrid Nash, opisina ito. Ariel, huwag kang magalit. Pupuntahan ko ang nanay mo mamayang gabi, okay? Hindi na kailangan. Iniwan ng tatay ko ang nanay ko para sa ibang babae. Kung malalaman niyang tinatawag ako ng ganoon ng mga tao, masasaktan ang puso niya. Ariel, magdi-divorce na kami ni Karen sa loob ng 2 araw. Pwede na tayong magpakasal pagkatapos. Ariel, ito ang mga supplements para sa nanay mo. Mabuti ito sa pagpapagaling. Ivan, huli na. Ariel, pakikuha mo ito. Karen, abala ako ngayon. Pupuntahan kita pagkatapos. Ivan, nasa labas ako ng opisina mo. Halika na at sunduin mo ako. Kumusta po, Igor? Pasensya na po sa abala. Narito po ang aking resignation letter. Sana ay maaprubahan ito agad. Handang-handa akong sumunod sa anumang kailangan. Bakit biglaan ang pagbibitiw? May problema ba kay G-Nash? Mali ang akala mo. Siya lang ang boss ko. Ayos lang. Naiintindihan ko. Sigurado akong aasikasuhin ka ni G-Nash. Isang payo lang. Minsan, kailangan mong magpakumbaba ng kaunti. Parang lahat ay akala. Para bang binabayaran ni Ivan ako. Kasama ko siya noong wala pa siya. Pero walang naniniwala na ako ang girlfriend niya. Huwag mong ipagkamali. Dinala ko si Karen dito para. Makita ang kumpanya ng asawa ko. Ariel, alam kong wala ka namang tutol. Nanay, dinala ko ang paborito mong bulaklak. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na kita madalas makikita. Mamimiss mo ba ako? Naka-move on na si Ivan. Parang panaginip lang ang mga taong magkasama tayo. Pero ngayon, gising na ako. Oras na para wakasan ito ng tuluyan. Huwag kang mag-alala para sa akin. Magpapatuloy ako. Nang maayos mag-isa. Nasaan ka ba? Walang tawag, walang mensahe. Muntik na kitang i-report sa pulis. Kasama ko si nanay. Kailangan ko lang ng katahimikan. Kasalanan ko ito. Masyado akong abala. Ariel, buksan mo ito. Magugustuhan mo ito. Hintayin mo lang, kapag naging matagumpay na ako, bibilhan kita ng malaking singsing na may diamante. Sa kasalan natin, kasama mo sa ISIL si nanay mo. Tama ba? Ang daming araw kong hinintay. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Pero ang nakuha ko lang ay ganap na pagkakanulo. Ariel, alam kong magugustuhan mo ito. Dati. Pero noon pa yon. Ariel, hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa'yo. Sa isang araw na lang, magdidivorce na kami ni Karen. Gagawin kong opisyal yon at pakakasalan kita, okay? Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Pwede bang huwag mo itong gawin? Naipaliwanag ko na. Pakinasal lang ako kay Karen para matulungan siya. Bakit mo ginagawang malaking issue? Ivan, dahil nandito na si Ariel. Matulog na tayo. Ariel, nag-away si Karen sa pamilya niya. Dito lang siya magpapalipas ng gabi. Oo nga, Ariel. Isang gabi lang ako rito. At hiniram ko ang pajamas mo. Hindi naman ikinagagalit mo, di ba? Ayos lang. Doon na lang ako sa nanay ko matutulog mamaya.
Mahaba ang araw mo, dito ka na lang matulog. Hindi na kailangan. Mas gusto ko pong nasa nanay ko. Ariel, alam kong makakapag-isip ka ng tama. Ariel, sasamahan kita palabas. Hindi na. Tumawag na ako ng taxi. Ivan, hindi ka ba matutulog? Sa sofa ako matutulog, hindi ako matutulog kasama niya. Bitiwan mo. Tinatawag ka ng asawa mo. Sinisiguro ko, pagkatapos ng bukas, tapos na talaga kami ni Karen. Magpapatala tayo bukas, at magpapakasal sa buwang ito, okay? Ivan, huwag mo nang siyang hanapin. Nandito pa rin naman ako. Hindi kita pahihirapan kailanman. Ginang Adler, ngayon na ako magsisimula. Ang ganda ng view dito. Akin na to. Humanap ka na lang ng ibang upuan. Sige, aayusin ko na ang gamit ko. Ngayong nandito na ang tunay na asawa, siguradong nag-aalangan na si Ariel sa loob-loob niya. Totoo. Tingnan mo ang lambot at inosenteng itsura niya. Walang hiya. Siguraduhin mong walang may iwan. Kahit anong kalat, alisin mo. Ano tong pangit na to? Dinaikit-dikit mo lang ang mga sira-sirang balahibo, at tawag mo disenyo. Oo, hindi ko talaga nagustuhan ang gawa niya. Akala niya exhibition grade, ang mga basura niyang disenyo. Buti na lang may taste si Mr. Nash. Kung hindi niya binuwag, ang gawa niya noon, ginutay-gutay na tayo ng mga kalaban natin. Kung lahat naman ay sang-ayon na basura ito, papatiran ko na lang. Ariel, kahit pa itapon kita ngayon, wala si Ivan magagawa. Tumigil ka. Nasatisfy na ba kayong lahat? Oo. Talaga naman. Bakit ang ingay? Anong nangyayari? Ivan, gusto kong magpalit ng mesa. Umupo ka kahit saan. Sige. Saan ka pupunta? Ibinigay niya sa akin yung pwesto niya. Gusto ko dito. Hindi, yan ang mesa ni Ariel. Bawal yan. Gusto dito ni Karen. Hayaan mo na siya. Hindi ako sang-ayon. Ivan, pumayag na si Ariel na ibigay to. Huwag mo siyang pahirapan. Kusang loob kong ibinigay. Pwede na ba akong umalis? Ivan, nasasaktan mo ako. Bakit mo pinilit na umalis si Ariel? Pero hindi ko ginawa yon. Sana nga hindi. Maghahain tayo ng divorce bukas.
Siguro galit na galit sa akin si Ariel. Kapag naghain na kami ng divorce ni Karen, mag-isip-isip din siya. Nanay, umalis na ako sa kumpanya ni Ivan. Sumuporta ako sa kanya. Nang wala siyang kahit ano. Nang ikaw ay magkasakit. Gusto mong magpakasal kami. Para alagaan niya ako. Nakiusap ako sa kanya ng 27 araw. Pero sa araw ng kasal namin, tinraidor niya ako at pinakasalan si Karen. Nanay, sawa na ako sa kanyang mga kasinungalingan. Susundin ko ang pangarap kong karera. Susuportahan mo ako. Di ba? Saan po, miss? Sa airport. Sige. Magkita tayo sa City Hall bukas. Darating ang espesyalista ng nanay mo noon. Sigurado ako nagagaling siya. Pagkatapos naming magparehistro, dadalawin namin siya. Pakibilisan mo ang takbo, pakiusap. Isa pang maulan na araw. Ivan, 6 na taon na ang nakalipas sa isang maulap na gabi, ipinahayag mo ang iyong pagmamahal sa akin. At nangako ng magandang buhay para sa akin. Kaya ito pala ang ibig mong sabihin. Ivan, dahil nagpasya na akong umalis, hindi na ako lilingon pabalik. Sinasadya mo bang nahuli para antalahin ang diborsyo? Hindi. Kailangan kong mag-ayos ng mukha. Bakit hindi mo ako hinintay? Bakit ko pa kailangan? Ang pamilya mo ang nagpilit sa kasal. Nagpakasal lang ako sa'yo para tumahimik sila. Pero noong araw, Bilisan mo. sigurado ba kayong dalawa sa diborsyo? Sigurado kami. Sertipiko ng diborsyo. Ariel, nasa munisipyo ako. Nasaan ka? Ang numerong iyong dinyal ay hindi maabot. Ang numerong iyong dinyal ay hindi maabot. Ariel, nasaan ka? Pumunta ba si Ariel sa opisina ngayon? Ginang, Adler, hindi ba siya nagbitiw? Ano, bakit hindi ako naabisuhan?
Hindi ba ito ang desisyon mo, Ginash? Oh, at ang kanyang ina ay kakamati lang. Narinig ko na lilipat siya ng syudad. Ang kanyang eroplano ay umalis 1 oras na ang nakalipas. Huwag mong isiping babalik siya. Hindi na siya babalik. Anong ibig sabihin niyan? Mahal ako ni Ariel. Hindi niya ako iiwan. Buwisit, bakit ngayon pa nasira? Ikaw rin, kalaban mo na ako. Dilat ang mga mata mo. Mahal, bakit biglaan mo kong binilhan ng phone? Ang mahal-mahal siguro niyan. Wala yan. Regalo para sa unang negosyo natin. Marami pa tayong kikitain. Tingnan mo kung magustuhan mo. Mahal, kahit ano pa yan, magugustuhan ko. Habang buhay ko tong gagamitin, hindi pwedeng sayangin ang pinaghirapan ng magiging asawa ko. Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Hindi pa ako asawa mo. Hindi. Binigay sa akin ni Ariel ang phone na to. Hindi ko ito maaaring itapon. Alam kong mahal ako ni Ariel. Magagawa ko pa tong ayusin. Ariel, sa wakas, nawala ka na rin. Ivan, huwag mong masyadong malungkot dahil wala na si Ariel. Bakit hindi tayo muling magpakasal? Huwag mong ulitin yan. Ivan, bakit hindi mo ako mahalin? Kasing ganda ko si Ariel. Alam mo nang mabuti kung bakit tayo nagpakasal. Tigilan mo na ako. Ang tanging minamahal ko ay si Ariel. Ivan, pakiusap, huwag kang magalit, masasaktan ang puso ko. Dahil ba kay Ariel kaya tayo naghiwalay? Ginamit ba niya ang kanyang ina laban sa iyo? Ang kanyang ina ay pumanaw na. Talaga. Pakikiramay. Tiyak na nalulungkot si Ariel sa pagkawala ng kanyang ina, kaya siya galit sa akin at gusto niyang lumayo. Ivan, wala na si Ariel. Kailangan kong puntahan si Rene, alam niya. Ako ang pinakamamahal ni Ariel. Noong buhay pa siya, sinulsulan niya tayong magpakasal. Alam kong susuportahan niya ako. Pupunta ako sa sementeryo para makita si Rene. Bakit ka sumasama? Ivan, masama ang lagay mo. Nag-aalala ako sa iyo. Hayaan mong sumama ako sa iyo. Mag-ingatan tayo. Rene, pasensya na kung nailang kita. Alam kong galit sa akin si Ariel, kaya umalis siya para magpalipas ng galit. Rene, mula nang ipagkatiwala mo sa akin si Ariel, tapat naman ako sa kanya. Ako ay nagkunwaring pakakasalan si Karen dahil sobrang pinilit ng pamilya niya. Wala naman talagang nangyari sa amin. Karen, sabihin mo ang totoo kay Rene. Oo, Rene, palagi nang minahal ni Ivan si Ariel. Hindi ako. Rene, narinig mo yon? Mali ang akala ni Ariel sa akin. Nag-resign siya at umalis. Nang hindi man lang ako sinabihan. Rene, sumpa ko. Sa susunod na pagpunta ko, kasama ko na si Ariel. Tutuparin ko ang huling hiling mo, o kung hindi, saksakin ako ng kidlat. Rene, kasalanan lang ni Ariel kung bakit siya nasasaktan. Una akong naging kay Ivan. Paano siya magkakagusto sa hamak na imitasyong yun? Ariel,
wala ka na. Bakit ba nagsasawalang kibo pa rin si Ivan para sa'yo? Pero ayos lang. Sisiguraduhin kong makita ni Ivan ang tunay na Ariel, bilang isang walang kwentang tao. Ako ang dapat na nasa tabi niya. Ivan, hintayin mo ako. Minamahal na inang Renee Miller. Ivan, Huwag mo akong sundan. tinulungan mo akong harapin ang pamilya ko. Dapat tulungan din kitang hanapin si Ariel. Patas lang. Ale, magandang lugar itong bahay na to. Malaki ang magiging swerte mo dito. Salamat. Paborito ni nanay ang mga bulaklak na iyan. Napakaganda ng mga sunflower, laging nakaharap sa liwanag, kahit lumugmok, muling babangon, katulad ng ating si Ariel. Ang nakaraang namupahan, ang nakaiwan nitong sunflower, sa tingin ko, bagay ito sa'yo, itago mo na. Hindi pwede. Ano ka ba, regalo ko yan bilang welcome, alam kong hindi madali ang mag-isa. Ma, ito ang unang draft ng portfolio ko. Skylark ang tawag ko rito. Gusto ko sanang ipakita sa'yo. Pero ngayon, sabi ni Ivan, hindi raw ito mabibenta, kaya tinanggal sa eksibisyon, pero mahal ko pa rin ito. Ma, nakita ng isang kumpanya ang trabaho ko. At inimbitahan ako sa interview. Huwag kang mag-alala, tulad ng lagi mong sinasabi, babangon muli ako. At hindi susuko. Ivan, pwede ba kitang matulungan? Karen, pumunta ka sa desk na yan, kay Ariel ito. Malapit na siyang bumalik. Anong nangyayari? Hindi ba mag-asawa sina Mr. Nash at Karen? Huwag mo akong sabihan. Si Karen ba ang kabit? Pero, Ivan, gustong-gusto ko ang pwestong ito. Lagi mo akong sinasunod. Hindi na yon. Ayaw ni Ariel na inililipat ang kanyang mga gamit. Sige. Ayos. Ivan, nilipat ko na ang desk ko. Ano iyon? Disenyo ni Ariel ito. Hindi ko ito masyadong naisip noong una. Pero kung nagugustuhan niya, pwede akong magkaroon ng solo na pagtatanghal. Para masaya siya, pwedeng maging regalo ko sa kanya para sa kasal. Ano ang tingin mo? Mukhang okay. Desisyon na. Mag-book ka ng ticket papuntang Firenze. Dapat kalmado na siya ngayon. Dadalhin ko siya pabalik para sa kasal. Ariel, wala ka na. Kailan ka hihinto sa pagpapagulo sa akin? Magandang umaga, nandito ako para sa aking interview. Magandang umaga. Ako si Sean Devon, ang tagapagtatag ng Aurora Atelier. Maupo ka. Pakilala mo ng maigsi ang iyong sarili. Kumusta, Yedivin? Ako si Ariel Adler, isang graduate ng disenyo mula sa Downton Fine Arts. Ako ay isang disenyador sa Nash Corp. Ito ang aking portfolio. Oy, sandali. Hindi ba itong serye ay ipinakita sa Global Design Expo 2 taon na ang nakalipas?
Kung tama ang naalala ko, ito ay tinawag na Skylark. Si Ivan ang nagpababa nito sa akin. Pagkatapos lamang ng ilang oras. Nagulat ako na naalala niya ito. Ako ang nagdisenyo nito. Kahit may sira ang mga pakpak, ang isa ay maaari pa ring maging malaya. Iyan ang ganda nito, hindi ba? Naiintindihan mo ba ang aking bisyon sa disenyo? Ako ay nasa panel noong taon na yon. Naalala ko na binigyan kita ng pinakamataas na marka. Ikaw ay isang hurado. Oo. Gusto ko ang pirasong ito. Salamat. Walang anuman. Ikaw ay tinanggap. Mag-report ka dito bukas. Ang sahod ay triple ng dati. Pero may isang kondisyon. Tapusin ang seryeng Skylark. Deal. Ariel, nandyan ka pala. Paano mo ako nakita? Hindi yan importante. Ariel, inaamin kong mali ako. Narinig ko ang pagpanaw ng nanay mo. Huwag kang magalit. Sumama ka sa akin, okay? Ayaw ko. Ariel, sumumpa ako sa puntod ng nanay mo na itatama ko ito. Magpapakasal tayo. Sa pagkakataong ito, wala nang nasisirang pangako. Ivan. Tapos na sa ating dalawa. Ariel, alam kong galit ka pa rin. Pero kung ang nanay mo sa langit ay alam na ikakasal tayo, masaya siya ng sobra. Noong ikinasal ka kay Karen, tapos na sa ating dalawa, umalis ka na. Ariel, dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Kasalanan ko, hiwalay na kami ni Karen. Mula ngayon, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ariel. Huwag mong sisihin si Ivan. Pamilya ko ang nagpilit sa akin. Sinusubukan lang niyang tumulong. Huwag mong damdamin, okay? Ariel, nakikita mo, kahit si Karen ay sumusuporta sa akin, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Kung hindi, sisigaw ako. CJ. Ariel, kalmahan mo. Alam kong malaki ang naging epekto sa iyo ng pagkamatay ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, mananatili ako hanggang handa ka na, saka tayo mag-usap. Wala nang pag-uusapan. Kayo ay perpektong magkapares. Nais ko ang lahat ng kabutihan para sa inyo. Hindi, Ariel. Wala si Karen sa akin. Peke ang kasal namin mula pa sa simula. Ariel, naglakbay kami ni Ivan para rito, para lamang linawin ang lahat. Maging totoo man o peke, wala iyon sa akin. Ariel, huwag mo akong tanggihan agad. Tingnan mo. Dinala ko ang paborito mong piyesa. Ariel, naalala mo ba na sinabi mo sa akin ang pinakamalaking pangarap mo ay ibahagi ang iyong trabaho sa mas maraming tao? Ang Skylark ang pinakamapagmataas mong gawa. Ano ang sinasabi mo? Sumama ka sa akin at tutuparin ko ang pangarap na iyon. Maghahanda ako ng malaking paglulunsad upang makita ng lahat ang iyong gawa. Ariel, ginagawa ni Ivan ang lahat ng kanyang makakaya. Patawarin mo na lang siya, at bumalik ka. Ariel, patawarin mo ako. Hindi na kita bibigin muli. Mag-isa ka lang dito. Mag-aalala si Renee. Ako ang tutupad sa aking mga pangarap. Hindi ko kailangan ang iyong awa. At wala kang karapatang sabihin ang kanyang pangalan. Umalis ka. Ano ang problema mo? Inilulubog ni Ivan ang kanyang pride para makiusap sa'yo. Sige, aalis na ako. Ariel, alam kong galit ka pa, at nararapat iyon sa akin. Ipaghahanda ko ang paglulunsad para sa'yo. Magugustuhan mo yon. Ipaalam sa lahat ng departamento na gusto ko ng magarang launch sa Firens. May 2 oras ka para magpadala sa akin ng detalyadong plano. Brian, hindi issue ang budget. Dapat top of the line ang lahat. Ginoong Nash, may payment protocol tayo. Kailangan mong pumirma. Nasa labas ako ng bayan. Ikaw ang may otoridad na magdesisyon para sa anumang bagay tungkol kay Ariel. Anong ginagawa mo? Ivan, baliw ka ba? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tiningnan ko na. Walang saysay. Nakahanap na si Ariel ng ibang lalaki. Isang taong magpopondo sa kanyang show. Impossible. Hindi iyan ang katangian niya.
Ivan, magising ka. Tapos na siya sa iyo. Hindi ka niya mahal. Talagang hindi. Iniibig kita. Bakit hindi mo makita iyan? Pakiusap, pakasalan mo ulit ako. Karen, siya lang si Ariel para sa akin. Siya lang ang pakakasalan ko. Mas mabuting sumuko ka na. Ariel, kung aagawin mo ang lalaki ko, hindi mo ito makakalagpas. Ano ang gusto mo? Ariel, pag-usapan natin. Wala tayong pag-usapan. Hindi ka inaanyayahan. Umalis ka na. Ganito ba ang trato mo sa isang kliyente? Kung ayaw mong kausapin ako, dadalawin ko ang boss mo. Dapat niyang malaman kung paano mo itrato ang mga kliyente mo. Gusto kong malaman ng mga bagong kasamahan mo. Kung paano mo sinadyang habulin ang asawa ng ibang babae at ayaw mong bitawan. Wala akong pakialam sa pag-aasawa mo. Sa halip na habulin mo ako, kausapin mo si Ivan. Bakit na sa'yo ang draft ng disenyo ko? Ariel, binabalaan kita. Mas mabuting lumayo ka kay Ivan, o hindi matutupad ang mga pangarap mo, at ang Skylark mo ay mamumuhay sa hawla, mamumuhay ito sa kulungan. Karen, wag mong subukan. Ako ang tagapagmana ng mga Scott, magagawa ko ang gusto ko. Binabalaan kita, Ariel, na habang narito ako, ang trabaho mo ay hindi kailanman makikita ng liwanag ng araw. Gusto ko lang ng tahimik na lugar para makapagsimula ulit, pero hindi mo ako tinitigilan. Karen, papanagutan mo ito. Ngayon. Paula, kailangan ko ng pabor. Ginoong Divin, natapos ko na ang serye ng Skylark. Pakitingnan kung kailangan ng mga pagbabago. Sige, titingnan ko. Maupo ka. Salamat. Kumpara sa orihinal mong disenyo, iba ang itsura nito. Anong problema? May problema ba? Maganda sa palagay ko, kahanga-hanga. Wala akong gustong baguhin, sa panig ko. Oo nga pala, may bumili ng copyright ng Skylark, pero gusto nilang ipalabas ang buong serye sa susunod na linggo. Ihahanda ko ito. Plano kong gamitin ang mga balahibo para sa mga inli. Natatakot ka sa mga ibon. Dati. Pero ngayon, mas natatakot akong makulong. Ito ay para sa'yo. Tingnan mo kung magustuhan mo. Ito ang disenyong itinakwil ni Ivan. Paano mo ito nakuha? Nakita ko ito na magsara ang exhibition. Bumalik na ito sa dapat nitong kalagyan. Sana magustuhan mo. Salamat, gusto ko. Hindi kita bibigyan. Ngayon, pinararangalan namin ang pagtanggap sa tumataas na bituin sa disenyo, si Ginang Ariel Adler. Magpalakpakan tayong lahat para sa kanyang bagong koleksyon, ang Skylark. Kamusta, kayong lahat? Ako si Ariel Adler. Ilang buwan kong pinaghirapan ang Skylark. Malaki ang ibig sabihin nito para sa akin. Excited akong ibahagi ito sa inyong lahat. Sana magustuhan ninyo ito. Ariel,
Nagawa mo na. Susunod, ibabahagi ko ang inspirasyon. Sa likod ng aking likha. Sandali. Kailan pa naging uso ang pagpuri sa mga manggagaya bilang mga tumataas na bituin? Sabihin mo sa akin, Ginang. Adler, bakit magkapareho ang iyong Skylark sa aking disenyo noong 6 na buwan ang nakalipas? Ay, Diyos ko, totoo nga, pareho nga silang magkapareho. Anong klaseng tumataas na bituin yan? Parang isang manloloko lang. MS, Adler, bakit magkapareho ang disenyo mo sa kanya? Kinopya mo ba talaga ito? Inilunsad mo ang mga ninakaw na disenyo. Wala ka bang hiya? Sa pagbak sa iyo ng Aurora Atelier, alam ba ni M. Devin na kinopya ang piyesang ito? Narito ang tunay na taga-disenyo. Anong masasabi mo, Ariel? Kapag nawalan ka na ng dangal, tingnan natin kung mahal ka pa ni Ivan. Karen, inaangkin mong disenyo mo ito. Kaya sabihin mo sa amin, ano ang vision mo para dito? Ang puting mga balahibo ay nangangahulugan ng kalinisan at karangalan. Subalit, ang vision ko ng kalinisan at karangalan ay ninakaw ng isang taong kasuklam-suklam tulad mo. Hindi ko hahayaang masira ang aking pinaghirapan. Kailangan kong magsalita. Ariel. Malinaw ang ebidensya. Anong masasabi mo? Malinis at marangal, kaya ipaliwanag mo ito. Imposible yan. Wow, parang ang ibon ay malapit nang lumayas sa kulungan. Ang buhay na buhay nito. Karen, ang orihinal na konsepto ng aking disenyo ay isang ibon sa kulungan na lumalaya at ang bitak sa pakpak nito ay kung saan dumadaan ang liwanag. Sino man na makakagawa ng ganoong obra maestra ay hindi kailanman magsasagawa ng plagiarism. Hindi na patutunayan ito na hindi ito kinopya. Baka binago lang niya ang isang naunang gawa. Eksakto, ang disenyo mo ay maaaring maganda, pero hindi nito nababago. Ang katotohanan na kinopya mo ang akin. Dalawang taon na ang nakalipas, ang Skylark series ni MS, Adler, ay naipamalas na sa Global Design Expo. Ako ay isang hurado noong taong iyon. Ang opisyal na site ay may mga tala ng kanyang gawa. Maaari ninyong tingnan ito. Ang aming kumpanya ay hindi kailanman magpaparaya sa plagiarism, lalo na ang magpapakita ng ninakaw na gawa. Si MS, Adler ay isang magaling at prinsipyo na umuunlad na taga-disenyo. Ikinararangal namin ang makipagtulungan sa kanya. Miss, hindi ka ba nahihiya sa paggawa ng maling akusasyon? Saan mo nakuha ang original na draft na yan? Ikaw ba ang tunay na plagiarist? Bakit hindi ka sumasagot? Nagkakonsensya ka na ba? Pakiusap, sagutin ang mga tanong. Ivan, narito ka na sa wakas. Ivan, nandito ka na. Bakit ka nandito? Ivan, narito ako upang tulungan kang bawiin si Ariel. Ang Skylark ay isa sa mga disenyo ng kumpanya natin. Sinabi ko sa kanya na pumayag kang tumulong sa kanyang design exhibit. Hindi niya kailangang umasa sa ibang lalaki para matupad ang pangarap niya. Pero mukhang lubos akong hindi naunawaan ni Ariel. Naiinggit siya sa relasyon natin. Ayaw niya nga akong pakinggan. Ariel, sumama ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para matupad ang iyong mga pangarap. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay Karen. Ivan, alam mo ba talaga kung anong klaseng tao talaga si Karen? Nagpa-ice cream sa akin si Ivan ngayon. Puta, hindi mo siya karapat-dapat. Ikaw ba ang nagpadala nito? Ivan, Nakawin ng phone ko, at ginawang peking ebidensya si Ariel. Alam mo naman na, hindi niya ako gusto. Karen, natatakot ka na bang aminin ito ngayon?
Ariel, huwag mo na akong pagbintangan. Sa harap ni Ivan, galit ka lang kasi ayaw kang pakasalin ni Ivan. Kaya ako ang pinagbibidahan mo. Iyan na lang ba ang kaya mo? May ebidensya ka ba? Nakakatawa na nagtanong ka pa, kasi meron ako. Tingnan mo ang surveillance video, sa gallery. Ariel, puta ka, gumawa ka ng para sa sarili mo, at lumayo ka kay Ivan. Matandang bruha, may kanser ka naman, kaya magmadali ka at mamatay ka na. Huwag mo nang paburuhin si Ivan, ng putang Ariel na yan. Ngayon, tingnan mo mismo, ano pa ang masasabi mo? Ivan, hindi kita pinagbubulaanan. Lahat ay dahil sa pokpok na to. Ayaw ka talagang tigilan. Ivan, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tigilan mo ang mga dahilan mo. Ivan, magkasama na tayo simula pa noon. Bakit siya ang pinaniwalaan mo, hindi ako? Tumigil ka dyan, puta. Ano ang sinabi mo? Puta. 27. Sa 27 araw na nakikiusap sa akin si Ariel, 12 beses kang sumakit ang tiyan, 7 ang beses na nasira ang sasakyan mo, 4 na beses kang inabuso, maging ang hayop mong tuta, ay 4 na beses din inattack ng acute gastroenteritis. Karen, akala mo ba tanga ako? Ang galing ng plot twist. Natalo ang kabit, kaya ginawa niyang plagiarist ang girlfriend. Ang daming kasinungalingan ang ginawa niya. Napakasama niya. Dapat sampilan ng mga kabit na tulad niya. Tama na, wala kayong alam. Ivan, nangako ka, natutulungan mo akong harapin ang pamilya ko. Bakit ngayon ka pa nagpakita ng pagmamahal? Noong buhay pa ang nanay ni Ariel. Tumahimik ka. Hindi ko alam na ang nanay niya ay biglang lumubha ng ganun kabilis. Ariel, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na alagaan si Rene. Ma, kailangan gumaling ka. Dapat kang maghatid sa akin sa altar, kapag kinasal ako kay Ivan. Tigil na yan. Tigilan mo na ang pekeng pagmamakaawa. Noong nakikiusap sa iyo si Ariel napakasalan siya. Sabi mo nakakainis siya. Sabi mo ginagamit niya ang may sakit niyang nanay, para makonsensya ka. Sinabi ko nang tumahimik ka. Sinuntok mo ako. Sinuntok mo talaga ako para sa kanya. Ha ha ha. Ikaw, Ano? Gusto mo akong suntukin ulit? Sige. Hindi ba't mahal mo si Ariel? Di ikaw ang kasama niya ngayon. Hindi ka man lang niya titingnan. paano mo nasabi yan? Kung hindi ka nagsinungaling, tungkol sa sapilitang kasal na yon, at nagmakaawa sa akin na pakasalan ka, hindi siya kailanman iwan ako. Ivan, nangako ka na laging mananatili sa tabi ko. Kaya paano? Lahat ba ito ngayon ay kasalanan ko? Sa lahat ng mga taong ito, ginagamit mo ang mga resources ng tatay ko para suportahan ang sarili mong kumpanya. Ano? Ngayon gusto mo na akong itapon. Kaya ito ay bahagi na ng plano mo mula pa sa simula. Ipinilit mong magpakasal tayo. Habang naghihinalo si Rene. At ipinost mo ang wedding photos para masaktan siya. Ano naman kung ganun? Mula nang ako'y 12, nang araw na binendahan mo ang gasgas kong tuhod, isinumpa kong ako lang ang magiging babae sa paningin mo. Nababaliw ka na. Oo. Nababaliw na ako. Talagang nababaliw na ako. Sino? Sino ba ang akala ni Ariel? Isang palaboy na kumain lang ng instant noodles. Kasama mo sa isang mumurahing apartment. Ngayong umuunlad na ang kumpanya mo. Siya naman ang magiging asawa ng boss. Ariel. Puta ka. Dapat sumama ka na lang sa impyerno kasama ng nanay mo. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Tinawag ko na ang pulis. Ipaliwanag mo sa kanila ang mga kasinungalingan mo. Dalhin ninyo siya sa security room at iharap sa pulis. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo. Pagbabayaran mo ito. Ariel,
Nadaya ako ni Karen. Uwi na tayo. Ariel, alam kong. Galit ka pa rin sa akin. Alam kong nagkamali ako. Wala na ang nanay ko. Ayaw kong makihalubilo sa iyo. Umalis ka na lang. Hindi ako alis. Mahal na mahal mo ako. Anong gagawin mo kung wala ako? Alam ko. Nagsasakit ka mula nang pumanaw si Rene. Hayaan mong makasama kita. Huwag kang makialam. Tara na. Sige. Ariel. Sino siya? Totoo nga pala ang sinabi ni Karen. Nagkakasala ka sa akin kasama ang ibang lalaki. Tumigil ka nga. Kausap ko ang aking nobya. Huwag kang makialam. Umalis ka nga. Ivan, huwag kang gumawa ng eksena. Ariel. Hindi ako gumagawa ng eksena. Nobya kita. Ipinagkatiwala ka ni Rene sa akin. Tungkulin kong alagaan ka. Naghiwalay na tayo. Teka, mahal, alam kong naiinis ka pa rin dahil hindi tayo. Nagpakasal sa loob ng 27 araw na yon, pero biktima rin ako. Karen. Magkakamit siya ng nararapat sa kanya. Ariel. Tingnan mo, itinago ko ang cellphone na binili mo para sa akin. Lahat ng nasa loob nito ay nagpapatunay kung gaano kita kamahal. Tara na, MS, Adler. Panahon na para magdiwang. Pagdiriwang, Okay lang na magdamdam ngayon, normal lang yun. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ako ang magmamakaawa sa iyo sa loob ng 27 araw. Hintayin mo lang ako, giliw. Maligayang bati sa iyong unang matagumpay na exhibition, Ginang Adler. Sana tuloy-tuloy ang success mo. salamat. Pasensya na sa nangyari ngayon. Hindi ko sinasadya na ang personal kong mga gawain. Ang makagulo sa launch. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa zoo na may nakita akong bagong lop-eared rabbit. Impossible. Ariel, hindi mo kasalanan yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Bukod pa doon, ang launch ay hindi naman naapektuhan. Sa totoo lang, ang buong pangyayaring ito ay nagparami ng kumontak sa'yo. Naghahanap ng iyong mga disenyo. Totoo. So biyaya sa nakabalot na kapalaran? Hindi. Mas parang cherry on top, Ginang Adler. Oh, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Okay naman ako. Pasensya na kailangan mong makita ako sa ganoong estado. Tungkol sa lalaking yun, di ba? Anim na taon kong pinagsamahan siya sa negosyo. Plano sanang ikakasal kami noong nakaraang buwan. Pero alam mo na, nakita mo naman, iniwan niya ako para sa iba. At namatay ang nanay ko ng may hinanakit. Okay lang. Maraming mabubuting lalaki dyan. Hindi niya napahalagahan ang meron ka. Kaya mula ngayon, magiging matapang ako at susulong. Walang taong hindi mapapalitan sa mundong ito. Sigurado ako na ang nanay ko sa langit. Magiging masaya rin para sa akin. Tiyak na magiging masaya siya. Ginang Adler, papasok ka na sa trabaho ng ganito kaaga? Mauna na ako sa trabaho. Bakit parang may sumusunod sa akin? Hello, nasa Gildon Street na ako ngayon. Ariel, bakit ka tumatakbo? Ikaw pala ang sumusunod sa akin. Sinisigawan sana kita. Pero patuloy kang tumatakbo, kaya kailangan kitang habulin. Ariel, hindi ka pa kumakain, di ba? Tingnan mo, ginawan kita ng pasta. Tikman mo, Hindi, salamat. Ariel. Noong nagsisimula pa lang tayo, wala tayong pera. At instant noodles lang ang kinakain natin. Sabi mo, kapag naging matagumpay na tayo, kailangan nating subukan kung ano ang lasa ng pasta. Ivan, ikaw na ang kumain nito. Malamang pagod ka na sa buong araw na trabaho. Kumain na ako.
Ariel, huwag kang mag-alala. Kapag natanggap na natin ang investment na ito, dadalhin kita sa pinakamagarbong restaurant sa bayan. Sige, tatandaan ko yan. Pero, ayaw ko na ngayon. Hindi na, salamat. Ariel, ano nang gusto mong kainin? Sabihin mo. Ihahain ko para sa'yo. Bitawan mo ako. Ariel, paano ka naging ganito? Sabay mo gusto ng pasta, kaya ginawa ko para sa'yo. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nagmamalasakit? Ariel, tingnan mo ako. May pera na ako ngayon. Nagmamahalan tayo noon. Bumalik ka sa akin, okay? Bumalik ka lang. Bumalik ka sa akin, please. Bitawan mo. Umalis ka dyan. Ariel, hinayaan mo talagang saktan niya ako. Dati umiiyak ka ng malakas kapag may kahit maliit na gasgas ako. Ikaw na naman. Binibirit mo ang swerte mo ah. Ariel. Alam ko. Ginagamit mo lang siya para magselos ako. Galit ka kasi, kasama ko si Karen, di ba? Si J. Palalampasin ko siya. Kung hindi ka aalis, handang-handa akong manuntok ulit. Ariel. Okay lang kung ayaw mo ng pasta, haba pa ng buhay natin. Alam kong tinetest mo ang paninindigan ko, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Ayos ka lang ba? Ano nang ginagawa mo dito? Hindi mo ba naalala? Tinawagan mo ako kanina. Nag-alala ako baka masaktan ka, kaya dali-dali akong pumunta rito. Sorry at naabala kita ulit. Ayos lang. Kung istorbo ulit siya sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Tara na. Nagpupuyat? Nagmamadali ang client na ito. Kailangan kong magmadali at tapusin ang mga design na ito. Kumusta na? Okay lang ba ang lahat? Walang naninite sa'yo, di ba? Mabait naman ang client. Binigay lang niya yung outline at sinabing kami na ang bahala sa mga detalye. Nagbibigay ba ako ng sobrang trabaho sa'yo? Gusto mong magpahinga muna? Talagang naa-appreciate kita. Masaya at fulfill talaga ako ngayon. Pero buong linggo kang nag-o-overtime. Kung kumalat ang balita, tatawagin akong masamang boss. Sino? Ako ang unang magpuprotesta kung may magdududa sa dakilang Divine. Sige, nagbibiro lang. Tara, ako ang manlilibre ng hapunan. Medyo late na. Sa susunod na lang. Dapat sigurong umuwi na ako. Sige, mukhang mag-iisa na naman akong magdiwang ng birthday ko. Birthday mo ngayon? Sa totoo lang, hindi pa ngayon. Sa loob ng 39 na minuto pa. Tara na. Sige na. Ako ang manlilibre. Ayoko namang makakaabala. Huwag kang magpakapormal. Marami ka nang natulong sa akin. Ang paglilibre sa'yo ang pinakamababa kong magagawa. Tara na. Pasensya na. Medyo gabi na kasi. Malinis naman dito. Dito ako palagi kumakain. Kumain na lang tayo rito. Sige, ikaw bahala. Boss, Ano ho yun? Anong gusto nyo ngayon? 2 order ng pansit, ho. Sige, Ay, nga pala. May allergy ka ba o ayaw sa anumang pagkain? kasama ba yung ayaw ko sa wansoy? Siyempre, kasama yon. Boss, isa pong walang wansoy. Pare, swerte mo. Keeper ang kasintahan mo. Naalala pa niya ang mga gusto mo. Hindi naman talaga kami. Oh, Ariel, may bakante doon. Upo na tayo. CJ. Sige, umupo ka na. Ariel, hindi mo na kailangan gawin lahat to. Hindi naman ako ganoon kadelikado. Okay lang. Sanay na ako. Walang problema. Upo ka. Heto na ang pansit. Salamat. Ingat. Sige, kain na. Ang sarap talaga.
Sige. Kain ka muna. Kukuha lang ako ng tubig. Ako na. Okay lang, nakaupo lang ako buong araw. Magandang mag-unat-unat. Mag-ingat ka sa pagtawid. Huwag kang mag-alala. Sean. Sean. Maligayang kaarawan. Hindi ka pala talaga. Bibili ng tubig? Dumaan kasi ako sa isang bakery. Pero huli na. Maliit na cake na lang ang natira. Sana okay lang sa'yo ito. Hindi. Masaya talaga ako. Sige, natutunaw na ang kandila. Mag-wish ka. Sana. Ang gusto ko. Ay gusto rin ako. Siya. Congrats! Isa ka ng taong mas matanda ngayon. Kainin na natin tong cake. Binili po itong mga bulaklak para sa inyo ng isang Ginoo. Isang Ginoo. Ano? Nagulat ka ba, Ariel? Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak na ito? Tigilan mo na ang mga walang kwentang bagay na ito. Paborito mo ang mga bulaklak na ito. Paano naging walang kwenta? Malamang naiinip ka na sa pag-commute mag-isa araw-araw. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusundan-sundan mo ako. Huwag mong gamitin ang ganyang nakakakilabot na salita. Sinasamahan lang kita. Noong nagsisimula pa lang tayo sa negosyo, kasama kita araw-araw noon. Teka, hindi ba ito ang paborito kong cake? Alam mong darating ako, hindi ba? Kaya dinala mo ang lalaking ito. Para lang galitin ako. Ibalik mo yan. Ito ay isang cake lang. Tingnan mo ang sarili mo para kang hindi pa nakakita ng kahit ano. Maaari mo itong kunin. Ariel, dapat nakapagpalamig ka na ngayon. Sumama ka sa akin pauwi, okay? Tatawagin ko ang mga pulis kung patuloy kang mambabakasyon sa akin. Pasensya na. Gagawan ko ito ng paraan. Kailangan ko nang umalis. Hayaan mo akong ihatid ka pa uwi. Bitawan mo. Hindi. Asawa kita. 6 na taon tayong magkasama. Bakit ko kailangang bitawan? Sinabi niya sa'yo na bitawan. Bingi ka ba? Stangina, sawang-sawa na ako sa'yo. Magkano ang binayad sa'yo ni Ariel? Dodoblehin ko ito. Kunin mo ang pera at maglaho ka. Ikaw, Hoy, kalimutan mo na. Hindi siya karapat-dapat. Ariel, alam kong may pakialam ka sa akin. Hindi mo matangan na makita akong masaktan. Ma, ano ang nangyayari? Ivan, kailan ka uuwi? Ang tagal mo nang wala. Ma, huwag kang mag-alala sa akin. Kasama Ano? ko si Ariel. Kasama mo ang putang iyan. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya pauwi. Salamat sa paghatid sa akin pauwi. Papasok na ako. Sige. Ariel. Anong meron? May nakalimutan ka bang sabihin sa akin? Ariel. Naalala mo ba ang birthday wish ko kanina? Hiling ko. Yung gusto ko. Ay magustuhan din ako. Ariel. Gusto kita. Siguro nagsimula yon nung sandali na nakita kita sa interview. Oh, baka nung mabilis ang tingin. Sa Design Expo ilang taon na ang nakalipas.
Pero pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama tayo, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Kaya, kailangan kong itanong. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataong mapasunod ka? Sean, alam mo, kakakasal lang namin ni Ivan ilang buwan lang ang nakalipas. Nagsisimula pa lang umangat ang karir ko. Kaya sa ngayon, ako. Paano kung magsimula muna tayo bilang magkaibigan? Okay lang ba yon? Ginang Adler, payag ka bang maging magkaibigan tayo? Siyempre naman, gusto ko pa ng 10 kaibigan. Nakasing galing mo. Ay nako. Rare edition ako. Isa lang ako sa buong mundo. Jackpot ang napuntahan mo. Ian, Paige. Mag-usap tayo. Sige. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong sabihin ko. Ano ba ang gusto mo? Sa pagsusumamo sa anak ko pagkatapos ng hiwalayan, kailangan mo ba ng pera? Kunin mo ito. Layuan mo ang anak ko mula ngayon. Ganun talaga. Isang babaeng pera lang ang habol. Ian, Paige, akala ko malaking pera ito. Talagang nagsulat ka ng cheque na $500,000. Ikaw. Ang $500,000 ay higit pa sa nararapat sa iyo. Akala mo ang taas ng halaga mo, pagkatapos ng ilang taon ng pakikipag-date sa anak ko. Mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang naghiwalay kay Ivan. Kung may dapat lumayo, anak mo dapat. Bruha ka, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ma, anong ginagawa mo? Ivan, bakit ka nandito? Nagreklamo ba sa'yo ang pokpok na ito? Hindi naman. Tumawag ang katulong para sabihin dumating ka. Walang kinalaman kay Ariel. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Ang tagal mo nang wala. Pinapahalagahan mo pa ba ang kumpanya? Kasal ka kay Karen. Bakit hindi mo nalang kalimutan? Kung wala nang iba, aalis na ako. Ayoko mang abala sa inyong mag-ina. Ariel. Inay. Hiwalay na kami ni Karen. Huwag kang makialam. Babalikan ko si Ariel. Ano? Hiwalay ka na kay Karen. Inay. Inay. Inay, ayos ka lang ba? Ivan. Umuwi ka na. Sumama ka sa akin pauwi, okay? Inay. Magpahinga ka muna. May asikasuhin lang ako. Hoy, sandali. May sasabihin ako sa'yo. Sinong nagpabalik sa'yo dito? Anong pinagsasabi mo? Pinatawag ko si Karen. Ivan. Marami nang kinausap sa akin si Ginang. Paige, sinabi niyang huwag ko raw itong isisi sa'yo. Pinapatawad kita. Ivan, sige na. Mag-apologize ka na kay Karen. Nag-aaway naman talaga ang mag-asawa paminsan-minsan. Pag-usapan nyo na lang, bakit pa kayo maghihiwalay? Bago pa ako mag-init ang ulo. Umalis ka na ngayon din. Ivan, tumigil ka. Ako ang masusunod ngayon. Magpakasal ulit kayo ni Karen bukas. Mag-anak na kayo agad ng malusog na lalaki. Sinabi ko na si Ariel lang ang mahal ko. Siya lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito. Ivan, tanga ka ba? Malakas at may koneksyon ang pamilya ni Karen. Ano naman ang meron si Ariel? Isang hampas lupang babae lang yan. Pwede pa nung nagsisimula ka pa lang sa negosyo. Nalaruin mo lang siya. Pero ngayong may pera na tayo, dapat kumapit ka na kay Karen. Tapos na ito. Tapos na ang usapan. Oh, nga pala, itinapon ko na lahat yang mga kalat na yan, sa storage room. Mag-focus ka na sa pagbuo ng pamilya kasama si Karen mula ngayon. Itinapon mo ang mga gamit ni Ariel. Alam mo bang mga alaala namin yon? Nasaan na sila? Hindi ko alam. Itinapon ko lang ang mga yun. Saan mo ba itinapon ang mga yon? Hindi ba sinabi ko sa'yo na walang ibang pwedeng pumasok sa kwartong yon? Si Nash, pasensya na po. Hindi ko na uulitin. Saan mo itinapon?
Inilagay ko sa basurahan sa labas. Hindi, impossible. Mga gamit yan ni Ariel. Magagalit siya kapag hindi niya makita ang mga yon. Pagbalik niya, Ivan, tumigil ka na sa paghahanap. Mag-move on ka na. Okay. Oo, Ivan. May iba nang kasama si Ariel. impossible. Paano nawala yon ng ganon? Ivan. Anong malas? Anong ginawa ng pamilya natin para magkataon kasama ng babaeng si Ariel? Ivan, kalimutan mo na si Ariel. Okay, mabuhay na lang tayo ng maayos. Umalis ka na rito. Nakita ko na. Nakita ko na. Ang lakas ng ulan ngayon, pero sobrang saya ko, kasi kanina lang, umamin si Ivan ang nararamdaman niya para sa akin. Siguro hindi naman pala masama ang mga maulan na araw. Ariel. Gusto kita. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Ipinapangako ko. Gagawin kitang masaya. Gusto ko. Diyos ko, sa wakas, napasagot ko na ang dream girl ko. Kanina lang, nakuha ni Ivan ang unang proyekto niya. Sobrang proud ako sa kanya. Sige, dalhin ko ang kontrata. Sa opisina mo bukas. Salamat sa oportunidad. Ariel. Nakuha ko ang proyekto. Sa wakas, nakuha ko na ang proyekto. Sabi ko sa'yo. Kaya mo yan. Sa wakas, nasa tamang landas na ang kumpanya. Pero nadaganos ang nanay ko ng cancer. Kahit papaano, nandyan si Ivan sa tabi ko. Makakalampas din ang nanay ko. Nangako si Ivan na pakakasalan niya ako. Siguro hindi magsisisi ang nanay ko kung makikita niya akong masaya. Magpapakasal kaya si Ivan sa akin? Hindi ako pakakasalan ni Ivan. May iba siyang napangasawa at ngayon wala na rin ang nanay ko. Anong gagawin ko? Si Ivan at ako ay magkasama na sa loob ng 6 na taon. Nagdesisyon akong iwan siya. Ariel. Pakakasalan kita. Bakit hindi ka pa naghintay ng konti? Bakit kailangan mo akong iwan? Tama. Pagpapakasal. Kung magpapakasal ako, maayos ang lahat. Ariel. Siguro naghihintay pa rin siya sa akin. Ginoong Divin, narito ang binagong disenyo, batay sa mga kinakailangan ng kliyente. Sabihin mo sa akin kung may mga problema. Sige, umupo ka. Teka. Nagtago ka ba ng magnetic snap sa palda? Kung hahatiin natin ang palda, maaari itong maging gown na walang likod? Nakuha ko ang inspirasyong ito habang namimili noong nakaraang linggo at nagpasya na subukan ito. Gumamit ka ng mineral pigments para kamayang pintahan ng high-tech fabric. Ang iron oxide red na ito, gaya ng faded artistic effect ni Moviston. Ginamit ko ang raw silk bilang base. Ang kulay ay magbabago ng paunti-unti habang isinusuot mo ito. Ariel, ang iyong pag-unlad ay talagang kahanga-hanga. Natutuwa ako na hindi mo iniwan ang disenyo. Maniwala ka sa akin. Sa iyong talento at masipag na trabaho, magtatagumpay ka. Ginoong Divin, salamat sa iyong gabay. Ikaw. Mukhang uulan. Hatid kita mamaya. Okay lang ako. May dala akong payong. Ang malakas na ulan na ito ay magpapabago sa'yo. Magdududa sa iyong pinili. CJ. Salamat, Ginoong Divin. Magkaibigan tayo. Huwag mo akong tawaging Mr. Devon. Sean. Mabuti. Maghintay ka sa baba. Kukunin ko ang kotse. CJ. Ariel. Narito ako. Ariel, pasensya na at pinaghintay kita. Narito ako para tuparin ang aking pangako.
Ariel, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Wow, Ariel, ang romantic ng boyfriend mo. Naiinggit ako. Kailan kaya? Ang turn ko. Ang perfect ng pagtatagpo nila. Sabihin mong oo. Pakasalan mo siya. Salamat sa inyong mga pagbati. 6 na taon na kaming magkasama. At ngayon, narito ako para pakasalan siya. Ang lupit ng memorya mo, Ivan. Nasira ang pangako. Noong ikinasal ka na. Kay Karen. Ariel, niloko niya ako. Alam mong mahal kita. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, paano mo makakalimutan? Ariel, tigilan mo na nga ang pag-iwas sa akin. Nanay ko ay sang-ayon sa pagiging magkasintahan natin. Wala nang makakapigil sa atin. Hindi ka ba masaya? Ivan. Huli na ang lahat. May mga bagay na mahalaga lang. Sa sandaling iyon. Hindi totoo yan. Mahal na mahal mo ako. Hindi ba? Nakalimutan mo na ang huling hiling ni Renee? Hiniling niya sa akin na alagaan ka. Huwag mo siyang pababahalin. Wala kang karapatang banggitin ang nanay ko. Hindi. Payag ka ngang pakasalan ako. Hayaan mo, akong magsuot ng singsing. Hayaan mo akong magsuot ng singsing. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Binalaan na kita na lumayo ka sa kanya. Ikaw na naman. Ipinagmamalaki mo ba ang pang-aagaw sa asawa ko, Ariel? Ang paggawa ng gantong eksena ay hindi pa sapat para sa'yo. Nagpakumbaba na ako at nagsumamo sa'yo sa mga nakaraang araw na ito. Hanggang saan mo ba ito itutulak? Umalis ka na. Bingi ka ba? Akala mo ba ang isang mumurahing singsing ay makakabawas na? Hindi mo naintindihan. Ito ang pangarap niya. Ang gusto lang niya ay pakasalan ako. Diyos ko, nababaliw na ang lalaking ito. Akala ko romantiko siya. Pero isa lang palang G***go. Ang ganong klaseng lalaki, hindi kailanman. Ariel, nakipagrelasyon ka talaga sa kanya ng 6 na taon? Seryoso. Makinig kang mabuti sa akin. 6 na taon mo siyang sinaktan. At ngayon, wawasakin mo pa ang huling natitirang dignidad niya. Ariel, nakikiusap ako sa'yo. Nabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Wala akong ibang gusto. Kundi ikaw. Wala nang natira. Ivan, ang pagsisisi mo ay punong-puno ng wala, kundi walang kabuluhang salita. Dahil ba sa kanya? Nahulog ka ba sa kanya? Iniwan mo ang pamilya mo dahil lang sa kanya. Ganun ba, Ariel? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Ivan, naalala mo ba ito? Huwag mong punitin yan. Disenyo ni Ariel ito. Hinati-hati mo siya. Ngayon, mas malakas pa siya kaysa dati. Tama na. Sa tingin mo nanalo ka na. Ariel, sa kailaliman, ikaw pa rin ay isang kahabag-habag na babae. Kinuha mo lang ang isang basurang ayaw ko. Ang sampal na ito ay para sa paglapastangan sa hiling ng aking ina. Ang sampal na ito ay para sa pagwasak sa 6 na taon ng aking pag-ibig. Ang sampal na ito ay para sa iyong matigas na ulo. Pinilit mo ako. Karapat-dapat yan. Karapat-dapat sa kanya yun. Inaasahan na yan ang mangyayari sa kanya. Huwag. Mong damiin ang sarili mo, okay? Guardia, Alisin niyo siya. Nakakainis. Tara na. bitawan mo ako. Ariel. Ariel, alam ko lang. Mahal mo pa rin, Ivan. Tapos ka na. Wala ka ng pag-asa.
Ariel, alam kong mali ako. Babalik ka ba, please? Tigilan mo na yan. Sobra na yan. Tumahimik ka. Bigyan mo ako ng inumin. Pare, seryoso ka. Sulit ba siya? Sa lahat ng to? Paano naman hindi? Isang Ariel lang sa mundo. Kasalanan ko lahat to. Kumalma ka. Pag inom mo, pagkalugi mo. Tigilan mo ko ng pag-uutos. Lagyan mo ako ng inumin. Walang paraan. Nakailangan mo pa siya. Si Ginash to, at wala siya sa mod. Subukan mong pasayahin siya. At magkakagantimpala ka. Ginash, huwag kang mag-isa uminom. Samahan kita. Ariel, ikaw pala. Kailan ka dumating? Ginash, ano ba yung sinasabi mo? Kaka-rating ko lang. Hindi ikaw yon. Umalis ka. Ginash. Huwag mong sabihin yun. Mga binibini, umalis na kayo. Tingnan mo ang sarili mo. Tinakot mo sila. Bakit ang tigas ng ulo mo? Tsaka, hindi ba't napangasawa mo si Karen noon? Bakit ngayon? Ano bang lakas ng loob mong banggitin pa siya? Dapat alam mo kung kailan tumahimik. Eber. Babalik ako sa opisina sa ilang araw. Sabihin mo kay Karen na mag-empake na siya ng gamit niya at umalis na. Mas malamig talaga dito sa gabi. Kung magkakasakit ka, mawawala sa schedule ang Skylark. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Salamat sa kumot. Anong meron? May inaayos ka pa sa ganitong oras? Anong problema? Ano pa ang ginagawa ng tulad mo, dito sa ganitong oras ng gabi? Matalino ka. Patanjin nga ng sketch. Tingnan mo. May problema dito. Ganun ba? Gumagamit ka ng blue gradient para sa dagat? Oo. Pero hindi ko pa nakikita ang tamang tela para dito. Ipikit mo ang mga mata mo. Sige, buksan mo na. Ang ganda. Ito ay kamay na kinulayan sa Evil Eyes, at 3 lang ito sa buong mundo. Kailan mo ito nakuha? Sekreto. Gagamitin mo ba ito bilang opening look mo sa Fashion Week? Napaka-special nito. Natatakot akong masira ko ito. Huwag kang mag-alala. Kung masira mo man, edi ganun. Ariel, magtiwala ka sa sarili mo, kahit mahirap ang mga bagay. Ginash, narito na naman si Ginang. Scott, Paalisin mo siya. hindi ko rin siya mapipigilan. Ivan, bakit ikaw lang ang bumalik? Hindi ba sumama sa iyo si Ariel? Paano ka naglakas loob na magpakita pa rin? Eh ano naman? Ngayon, lahat, iniisip na iniwan mo ang iyong bagong asawa para sa isang dating kasintahan. Napakatapatan naman. Huwag mong banggitin siya. Hindi mo karapat-dapat iyon. Hindi ba? Huwag mong kalimutan kung paano. Ako ay nandaya ng pondo para sa startup mula sa aking ama. Ngayon, gusto mo akong ipahamak. Dahil sa mga madilim na transaksyon. Ginash, magkano ang ipinadala mo kay Ginang? Scott, noong nakaraang quarter, May isa pa bang problema? may kulang sa mga talaan ng proyekto. Kailangan mong ayusin ito agad. Ang kaunting perang iyon, hindi man lang makabili para sa akin ng isang disenteng kasuotan. Narinig ko na si Karen ay nagwaldas sa company card. Si Ginash ay patuloy na bumibisita sa legal department. Hindi maaapektuhan ang ating kumpanya, di ba? Kaya pala nagkagulo-gulo kamakailan. Ang babaeng ito ay walang hiya, mas magaling ng malayo si Ginang Adler kaysa sa kanya.
Tumahimik kayong lahat, kayong mga taksil na duwag. Hindi ba kayo ang mga nagsasabing si Ariel ang kabit? Ngayon, kayong lahat ay nagpapakabanal. Hindi kami bulag. May nakakita kay Ginang Scott na umalis sa kwarto ni Ginoong Nash na nakabalot lang sa tuwalya noong huling company retreat. Kasinungalingan yan. Lahat kami nakakita noong araw na umalis si Ginang Adler. Binuhusan mo ng kape ang laptop niya. Pinaghalungkat mo ang mga gamit niya. E ano naman kung ginawa ko? Yung lumang kalat na yon, dapat noon pa nawala. Ivan, dilat ang mga mata mo. Baka si Ariel, nasa kama na ng ibang lalaki ngayon. Totoo yun. Ginang Scott, lampas ka na sa hangganan. Kaya alam kong kailangan kong gawin ito. Tumahimik ka. Kayong mga salot, babayaran ninyo ito. Karen! Nababaliw ka na ba? Ivan, tandaan mo ang sinasabi ko. Hindi mo ako madaling mapapalayas. Natanggal ka na. Mula ngayon, huwag ka nang tumapak sa kumpanyang ito. Tinatanggal mo ako. Sige kung kaya mo. Panaginip lang yan. Hindi papayag ang tatay ko dito. Ikaw, Pakikalmahin ninyo po, Ginoong Nash. Nakatutok ang lahat ng mata sa atin. Sa ngayon, ang finance ang prioridad. Kung lumabas ito, masasaktan ng kumpanya. Peking Transfer Records. Suhol sa board. Ipinakalat lahat sa press. Talagang marunong kang gumamit ng maduming paraan. Kumpara sa iyo, itong maliit na stunt na ito ay wala. Akala mo ba talaga ay bayani ka? Ginoong Nash, sabihin mo sa akin, kung ilalabas ko ang mga larawang ito, may makakakita pa ba sa iyo bilang isang tapat na lalaki? Akala mo ba wala akong ebidensya? Sa smuggling ng tatay mo. Lahat ng checkpoint ay naayos na para sa shipment na tatawid sa Asher Sea. Tama na. Tayong lahat ay nasa iisang bangka. Ang paggawa nito ay makakasakit lang sa atin. G. Nash. Dahil sa ating nakaraan, hindi ba pwede tayong dalawa ay umurong na lang? Kung bumagsak ang Nash Corp, gagawin kong hindi mo malilimutan ang iyong pagbagsak. Sa tingin mo ba, sapat na ang isang recording para ibagsak ang pamilya Scott? Sa kumpanyang ito, dumadating ako kapag gusto ko, at umaalis kung kailan ko gusto. Kalimutan mo si Ariel. Ano ba ang magagawa mo sa akin? Sa huli pala, ako pala ang nagpasakit sa iyo sa lahat ng panahong ito. Sa huli pala, ako pala ang pinakamalaking pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Hindi ko patatawarin ang kahit sino na nakasakit sa iyo. Kahit ang sarili ko man. Ang sakit. Kailangan mo ng tagapagligtas? Ginoong Deven, yang estilo mong mandirigma ay hindi ubra dito. Dapat mong itigil, binibining Adler. Hinihilamos mo ang buhok mo. Hindi pwede. Huwag kang gumalaw. Gugupitan ko ito para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi kita gugupitan. Noong araw, madalas kong tahiin ang mga damit ng nanay ko. Tapos na. Salamat. Walang anuman. Subukan mong magsalita ng mas malakas sa susunod na pasasalamat mo sa akin.
CJ, magdadala ako ng megaphone sa susunod. Kamusta yan? May natitira pang kaunting buhok dito. Diven. Nagsisimula na ang pagbibilang ng host. Malapit na tayong magsimula. Ah. Nakuha ko. Tandaan mo. Bawat palakpak na maririnig mo ngayong gabi ay para sa pagdiriwang ng iyong bagong kalayaan. Salamat sa lahat ng suporta ninyo. Tapos na ang programa natin ngayong gabi. Inaasahan naming kita-kits sa susunod. Magaling ang trabaho. Walang problema. Kita tayo. Sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Saan mo ako dadalhin? Ipikit mo ang mga mata mo. Ngayon, maglakad ka ng pasulong. Ano yan? Makikita mo sa isang saglit. Kailan mo ito inihanda? Ngayon, ito na ang tunay na katapusan para sa Skylark. Sige na. MS. Adler. Palayain mo ito. Ikaw mismo ang nagbukas ng hawla. Nito. Damhin mo sila. Na lumilipad para sa'yo. Pasensya na. Medyo napa-eksena ako. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Nagustuhan ko talaga yon. Ariel. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? At maging girlfriend ko? Ang puso ko ay laging bukas para sa'yo. Ariel. Hindi kita ikukulong sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw ay palaging magiging malaya. Sa piling ko. At Palagi kitang sasandalan. Ariel. Sa pagkakataong ito, turno ko namang pasalamatan ka. Walang anuman, Jim Divin. Gusto kitang iuwi. Sa tingin ko, matutuwa talaga ang nanay ko kapag nakita ka niya. Sige, sasama ako. Baliw ka ba, Ivan? Hanggang sa sisirain mo tayong dalawa, para kay Ariel. Ano naman kung ganun? Huwag mong kakalimutan, pareho tayong nasa peligro. Kung makukulong ako ng 20 taon, hindi bababa sa 10 taon ang katapat mo. Ayos lang sakin, gusto ko lang na mabulok ka sa loob ng kulungan. Hindi ako naniniwalang itatapon mo lahat ng pinaghirapan mo para kay Ariel.
Tapos na, Gnash, na-upload na online. Ang video ng testimonya mo, lahat ng ebidensya laban sa mga spot ay naipadala na sa mga pulis at sa lahat ng kanilang business partner. Ngayon, alam na ng buong lungsod ang kanilang mga krimen. Naririnig mo yan? Isa kang walang kwentang taong umasenso, dahil lang sa pangalan ng pamilya ko. Sa tingin mo bang ilang file lang, ay kayang give-in kami, panaginip mo yan. Taye, si Ivan kasi. Karen, umalis ka na dyan. May nagturo sa kanila tungkol sa smuggling. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Nandito na ang mga pulis. Tigil. Itaas ang mga kamay. Imposible, Ivan. Baliw ka talaga. Dapat alam mo ng ganito ang magiging wakas. Nang subukan mong saktan si Ariel. At ito, ang simula pa lang. Akala mo makakaligtas ka sa to. Magkita na lang tayo sa huli. Inay, narito ako para makita ka. Pasensya na at ang tagal ko nang hindi nakadalaw. Huwag kang magalit sa akin. Hello, Renee. Ako si Sean. Kasama ko si Ariel ngayon. Boyfriend ko si Sean. Inay, mabuti siya sa akin. Pasensya na, hindi ko man lang kayo nakilala. Napakagandang babae ng anak ninyo, kaya sigurado akong napakagandang ina rin ninyo. Inay, narinig mo ba yon? Pinupuri ka niya. Kung makikita kanyang ganito, malulungkot din siya. Inay, miss na kita. Paano mo ako iniwan ng ganoon? Okay lang, nandito na ako ngayon. Palagi akong nandito. Bukod pa riyan, sikat ka na sa mundo ng disenyo ngayon. Tiyak na ipagmamalaki ka ng nanay mo. Sikat. Teka, nag-i-exaggerate ka. Ganoon ba, MS Adler? Inay, masaya na ako ngayon. Bumalik ako sa dating bahay natin kamakailan. Nandyan pa rin ang mga sunflower na itinanim mo. Sinasabi niya sa'yo na lumakad ka patungo sa liwanag. Anong ginagawa mo rito? Anong gusto mo kay Ariel? Wala akong masamang intensyon, Ariel. Dumating lang ako para makita ang nanay mo. Sana yun lang talaga. Pasensya na, Renee. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nabigo kita. Hindi man lang kita nakita ng isang huling pagkakataon. Kasama ko siya at sapat na iyon. Ariel, alam kong mali ako. Karapatan mong kamuhian ako. Hindi na kita kinakamuhian. Ikaw lang ay isang tao na mula sa nakaraan ko ngayon. Mas gugustuhin ko, nagalit ka pa rin sa akin. Mr. Nash, ito ang huling hantungan ni Renee. Huwag kang manggulo rito. Gulo, hindi ako karapat-dapat doon. Magkasama na kayong dalawa ngayon. Oo. Girlfriend ko na ngayon si Ariel. Ariel, utang ko sa'yo ang isang paghingi ng tawad. Pasensya na.
Huwag kang mag-alala, Renee. Hindi ako katulad ni Ivan. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako para mahalin siya, pahalagahan siya, at protektahan siya. Hindi mo kailangang sabihin lahat yan, Sean. Alam ko na. Kahit ilang beses ko pa sabihin. At saka, totoo ang bawat salita ko. Nanay, matutuwa ka para sa akin, di ba? Nandito na po ang ulat, Ginash. CJ, Ganap nang nawala ng pera ang kumpanya. Nagbigay na ng panghuling babala ang bangko. kaya sa kabila ng mga taon ng pagsusumikap, babagsak din tayo sa loob lamang ng ilang araw. Kailan nila isasara ang mga pinto? Ngayong hapon. Hindi mo dapat sinamahan ang mga Scott, Ginash. Tama na. Maaari ka nang umalis. Ingat po. Ariel, ito ba ang gusto mo? Nasaan ka? Huwag kang magkunwari na may pakialam ka. Magkita tayo sa huling pagkakataon. Sa pasukan ng paliparan. Papunta na ako. Quits na tayo ngayon, Ivan. Talaga? Ang kalokohan naman yan. Anong ginagawa mo? Kung tama ang naalala ko, sabi mo nakuha mo ang peklat na ito dahil pinilit ka ng pamilya mong magpakasal. Tumabi ka. Sasakay na ako sa flight ko. Hindi na kita muling makikita. Kahit ang impyerno ay kulang. Kapag ikinumpara sa mga taong katulad mo, Ikaw. ang target ay darating sa Delmar ngayong araw. Ihanda ang Yate. Ngayon, quits na tayo. Magandang gabi, mga binibini at ginoo. Ang grand prize winner ay malapit ng anunsyuhan. Bigyan natin sila ng malakas na palakpak. At ang grand prize ay napupunta kay Skylark. Halika na rito, Ginang Adler, Ariel. Maligayang bati, Ariel. Karapat-dapat ka rito. May gusto ka bang sabihin? Maraming salamat sa suporta. Ito ay isang karangalan na nandito ako. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng nagmamahal sa akin. At pati na rin ang taong mahal ko. Salamat. Sean, saan siya pumunta? Salamat, Ginang Adler. Ngayon, kunin na natin ang iyong tropeyo at magkuha tayo ng litrato ng grupo. CJ, Anong nangyayari? Nawalan ba ng kuryente? Seryoso, magkukuha na sana ako ng perpektong litrato ni Ginang Adler. May mag-drug sa mga organizer. Sila pa ang sumablay sa pinakamahalagang sandali. Tanggapin natin ang isa pang bituin ng gabi, si Ginoong Sean Devon. Una sa lahat, binabati kita, Ginang Adler, sa iyong tagumpay. Karagdang puri yan. At pangalawa, Ariel, mula nang makilala kita, nabihag mo ang buong mundo ko, ang iyong tibay, iyong kabaitan, at ang iyong natatanging talino, ang pinakamahalagang yaman ng aking buhay. Ang singsing na ito ay aking dinisenyo, bilang pangako ng lubos na katapatan. Gugugulin ko ang aking buhay, sa pag-iingat sa iyo, at pagbibigay sa iyo ng kalayaan.
na lumipad sa aking pag-ibig. Pakasalan mo siya. Maligayang bati. Ariel. Ang malaman na masaya ka ay sapat na para sa akin. Hello mga opisyal. Ako ay susuko. Karapat dapat ka nito, Karen. Pareho tayo.